Bagong taon, bagong pag-ibig, MP2 savings. Magkano kaya after 5 years? Ito ang dividend rate na idineclare ng pag-ibig sa kanilang MP2 sa nakaraang 5 taon. Noong 2020, nakapag-declare sila ng 6.12%. Noong 2022 naman, nakapag-declare sila ng 7.03%. At noong 2024, nakapag-declare naman sila ng 7.10%. Gagamitin natin ang dividend rate na ito para makuha natin ang average rate nila sa loob ng 5 taon. Ang average rate na ito ang gagamitin natin sa ating computation ng Pag-ibig MP2 savings. Kung mas mataas sa 6.66% ang ide-declare nila, katulad noong 2022 hanggang 2024, mas favorable para sa atin kasi mas malaki ang kikitain natin na dividend rate. Pero kung mas mababa sa 6.66%, mas mababa din ang kikitain natin sa ating Pag-ibig MP2 savings. Oras na para simulan natin ang 1,000 peso monthly deposit natin sa Pag-ibig MP2 savings ngayong bagong taon, mga kapeso. Sabihin natin na maghuhulog tayo ng 1,000 peso sa loob ng 5 taon kada buwan ng 1,000 pesos. At ang gagamitin natin na dividend rate ay 6.66%. Kung mas mataas dito ang dividend rate, mas pabor para sa atin mga kapeso. Kasi ibig sabihin, mas malaki ang kikitain natin. Meron tayo dito na entitled months dahil buwan-buwan tayo maghuhulog. Ibig sabihin kung January 2026 tayo mag-uumpisa, 12 months ang entitled months natin. Kaya kung i-compute natin ang dividend income natin, 1,000 pesos times 6.66% times 12 months natin in a year and then divide 12 months natin in a year. Ibig sabihin, yung 1,000 pesos natin, magge-generate yan ng 66.6 pesos na dividend income sa loob ng isang taon. Ito ngayon mga kapeso, yung 1,000 pesos natin magiging 1,066.6. Pag nagulog naman tayo sa February, 11 months na lamang ang natitira. Dahil February hanggang December, 11 months. Kung March naman, 10 months na lamang ang natitira. Kaya kung mapapansin nyo, paliit ng paliit ang dividend income na natatanggap natin habang naguhulog tayo kada buwan. Ang tawag natin dito, pro-rated dividend income. Ang gagawin dito ni Pag-ibig, i-compute niya o i-add up niya lahat ng kinita natin na dividend income sa 2026. Pagkatapos, i-add niya yan sa lahat ng nahulog natin. Kaya 12,432 pesos. Pagdating ng 2027, mga kapeso, dito na ngayon papasok ang compounding. Kasi yung 12,432 pesos natin sa 2027, kikita na yan ng 828 pesos mga kapeso. Kung nakaraang taon, 432 pesos lang, ngayon 828 pesos na ang kinita niyan. At tuloy-tuloy tayong maghuhulog ng 1,000 pesos mga kapeso. Kaya magkakaroon ulit tayo ng panibagong dividend income. Kaya yung total na nahulog natin sa loob ng 2 taon na 24,000 pesos, magiging 25,693 pesos na mga kapeso. Tuloy-tuloy tayong maghuhulog sa 2028 ng 1,000 pesos, 2029, 1,000 pesos ulit kada buwan. At pagdating ng 2030, maghuhulog ulit tayo ng 1,000 pesos kada month. Ibig sabihin mga kapeso, nakapaghulog tayo ng total na 60,000 pesos. Ang withdrawal month natin o pagkalipas ng 5 taon ay January 2031. Ibig sabihin mga kapeso, yung 60,000 pesos natin, kumita yan ng 11,014 pesos. Kaya ang total na mawi-withdraw natin after 5 years ay 71,014 pesos. Sabihin natin mga kapeso, meron kasi sa atin ang gusto isang beses lang sa isang taon maghuhulog. Sabihin natin isang bagsakan kada January. Ang gagawin mo, 12
12,000 pesos kada January ka maghuhulog. January ng 2026, January ng 2027, January ng 2028, to January ng 2029 at January ng 2030. Ganun pa rin ang withdrawal month natin, January 2031. Kung makikita nyo dito mga kapeso, 60,000 pesos din ang total na nahulog natin. Pero dito tayo ngayon magkakatalo sa dividend income. Ibig sabihin mga kapeso, 12,000 pesos na inihulog natin noong January times 6.66% times 12 months natin yan. Pagkatapos, divide natin sa 12 months or 1 year, 799 pesos ang kinita natin kaagad. Ibig sabihin, 12,000 pesos plus 799 pesos, 12,799 pesos agad sa loob ng isang taon mga kapeso. Kung ikukumpara natin dito, dahil nga ang hinulog natin noong January 2026 ay 1,000 pesos, kaya 66 pesos ang kinita. Pero dahil dito, isang bagsakan yung 12,000 pesos, 799 pesos agad. Ang laking bagay. Kung dati, 432 pesos, ngayon naging 799. Tuloy-tuloy tayo naghulog ng 12,000 pesos hanggang mabuo natin siya sa loob ng 5 taon yung 60,000 pesos. Ang total na dividend income natin dyan mga kapeso, 13,107 pesos. Ibig sabihin mga kapeso, ang makukuha mo na total na pera mo sa Pag-ibig MP2 sa January 2031 ay 73,107 pesos. Kung dito sa monthly, ang makukuha natin ay 71,000 pesos. Dito naman sa yearly, 73,107 pesos. May difference na 2,000. Sabihin natin naman ngayon mga kapeso, may extra ka na 60,000 pesos ngayong January 2026. Sabi mo, i-one time pay ko kaya itong 60,000 pesos ko. Magkano kaya ang kalalabasan niyan mga kapeso? Ibig sabihin niyan mga kapeso, January 2026 pa lang, yung 60,000 pesos mo, kikita na agad yan ng 6.66% times 12 natin, divide natin sa 12 months. Dividend income mo, 3,996 pesos agad mga kapeso. Kasi ang laki agad ng ibinagsak natin. Kung sa monthly, yung 1,000 na pinauna natin mga kapeso, 66.6. Dito naman sa yearly, 12,000 agad, binagsak natin, 799. Pero dito, 60,000 agad ang ibinagsak natin mga kapeso. Kaya ang total money mo ay 60,000 plus 3,996 pesos. Ganun pa rin, isang beses lang tayo naghulog ng 60,000 pesos. Maghihintay lang tayo ng 5 years at ang total na dividend income mo, mga kapeso, ay 22,824. Kaya by January 2031, ang total na makukuha natin ay 82,824 pesos. Kung dito sa yearly, 73K, dito, 82,000. May sobra na 9,000 pesos. Sa monthly naman, 71,000 pesos dito, at dito sa one-time payment ay 82,824. Ang difference niya ay halos 11,000 pesos, mga kapeso. Kaya kung may extra money ka ngayon, mas maganda siguro na i-one time pay mo na agad para mas malaki ang kikitain mo kaagad sa dividend. Pero syempre, depende pa rin talaga yan sa magiging budget natin. Ikaw, mga kapeso, i-share mo naman sa amin ang iyong New Year strategy para sa Pag-ibig MP2. On a monthly basis ka ba maghuhulog? O yearly ka maghuhulog? O kaya naman, one time pay mo ba yan, mga kapeso? I-share mo naman sa amin ang iyong winning strategy para sa Pag-ibig MP2 ngayong 2026.